Noon pa man ay mayroon ng manananggal na umaatake sa aming lugar. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ng mga kakaibang Kumusta po sa inyong lahat? Tawagin niyo na lang po akong Dario. Ilang taon na rin ang nakalilipas simula nang naka-encounter ako ng isang manananggal. Kaya ngayon ay susubukan kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasan kong iyon. Nakatira kami noon sa probinsya. Malayo sa syudad, kaya tahimik ang paligid. Tanging mga boses ng ibon ang maririnig at minsan rin ang malalakas na hangin. Ayos na ko dun, kaysa sa syudad, maingay na nga ang mga sasakyan, malapit pa sa gulo. Nag-iisang anak lang ako nila mama at papa dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, kaya hindi na nila ako nabigyan ng kapatid. Maliit lang kasi ang sinasahod ni papa, sabi na bantayan niya ang lupa. Pahirapan kasing makakuha ng magandang trabaho sa lugar namin. Kaya napagdesisyon na ni papa na makipagsapalaran sa Maynila para hindi kami mamatay sa gutom. Mahirap man na umalis sila para magtrabaho sa ibang lugar, ngunit palagi nating tatandaan na ginagawa nila ito para sa atin. Nang umalis si Papa para magtrabaho sa Maynila, ay wala na ring magtatanggol sa amin ni Mama sa anumang kapahamakan. Lalo na may manananggal na umaatake kapag sumapit na ang dilim. At malaki ang hinala ko na naninirahan lang ang manananggal na ito kasama namin. Marami kasi ang naniniwala na nakatira lang ito sa isang abandonadong bahay. Mga ilang metro lang ang layo sa mismong tinitirhan naming bahay. At mayroon pang mga kwento-kwento na nakakakita sila ng kalahating katawan ng isang manananggal na nakatayo ito sa abandonadong bahay na iyon. Hindi lang isa ang nakaranas ng pangyayaring iyon, kundi napakarami nila. Pero yung iba ay nanatili na lang itong tahimik sa kanilang nakikita. Pero kung si Mama ang tatanungin, ay hindi siya naniniwala sa mga manananggal. Para sa kanya, panakot lang ito ng mga matatanda sa mga bata. Ibig sabihin hindi totoo ang mga manananggal. Tama ka. Siya, sige na. Tama na ang kwento. Kumain ka na roon. Opo, Ma. Dahil sa mga sinabi ni Mama, ay wala na akong dahilan para matakot sa manananggal. Ngunit habang ako ay natutulog, ay may narinig ako ng mga kakaibang ingay. Para ba isa itong pakpak ng isang malaking ibon na lumilipad at naglilibot sa bahay namin. Kaya dahil doon ay nagising ako. Sumilap ako sa bintana, ngunit wala naman akong nakita. Kaya naman ay pinagmasdan kong itong mabuti. Ngunit habang patagal ng patagal ay mas lalong lumalakas ang ingay na yun. Kaya lumabas ako sa aking kwarto. Nang napansin ko na nagmumula ang ingay na yun sa labas ng aming pintuan. At dahil na rin siguro sa gusto kong malaman kung ano ang bagay na yun, ay binuksan ko ng kaunti ang pintuan. Ngunit pagkabukas ko ay wala naman akong nakita. Sobrang tahimik lang ang paligid.
Sa nakita kong iyon ay narealize ko na tama ang mga kwento-kwento nila na totoo nga pala ang mga manananggal. Kaya dahil sa takot ko ay lumayo ako sa pinto at bumalik sa aking kwarto. Ngunit hindi ako nakatulog ng buong gabi. Hindi nawala sa aking isipan ang manananggal na iyon. Ngunit napansin ko na may bakas sa aming pintuan na para bang may matatalim na kuko ang gumawa nito. At may nakita rin ako ng mga patak ng dugo sa lupa. Naisip ko na ang manananggal ang may-ari ng dugo at bakas sa aming pintuan dahil inatake niya ako nung gabi. Tama nga ang sinabi nila na manananggal ang kapitbahay namin. Kaya pinuntahan ko ito. Ngunit pagkalapit ko sa bahay na iyon ay tumambad sa akin ang napakabahong amoy. Kaya sinilip ko ang bintana para malaman kung ano ang napakabahong amoy na iyon. Ngunit nagulat ako sa aking nakita dahil nagkalat roon ang napakaraming lamang loob. Hindi ko alam kung sa tao o hayop ba ang mga lamang loob na iyon. Basta't ang alam ko na manananggal ang may-ari ng bahay na ito. Anong ginagawa mo? Umalis ka rito. Si Aling Esther. Si Aling Esther ang manananggal. Kaya pala iniiwasan ng mga tao ang kanyang bahay dahil sa mga nakikita nito. Hindi lang pala kalahati ng katawan ng kanilang nakikita, kundi nakikita rin nila ang mga lamang loob at natatakot rin sila na baka lamang loob yun ng mga taong nakatuklas ng kanyang sekreto at baka pinatay sila ni Aling Esther. Marami kasing mga kaso ng mga nawawalang tao sa lugar namin at ang nakakagulat nito ay mga dayo ang mga tao na iyon. Kaya iniwasan ko na lang ang bahay ni Aling Esther. Kinagabihan ay nakarinig na naman ako ng mga kakaibang ingay. Ingay na para bang ito ay tumatakbo. Kaya sumilip ulit ako sa bintana at nakita ko si Aling Esther na mabilis na tumakbo palayo sa kanyang bahay. Kaya din ako lumabas at bumalik na ako sa aking pagtulog. Nang nagising ako kinaumagahan ay nagulat ako sa aking nakita dahil paglabas ko ay nakita ko na sunog na ang bahay ni Aling Esther. Kaya pala dali-daling tumakbo si Aling Esther nung gabi dahil may nagsunog ng kanyang bahay. At wala pang nakakaalam kung sino ang nagsunog. At hindi na rin nagpakita si Aling Esther sa aming lugar.